Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January, February, March July 8, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Metropolitan Technological Park, dito yan sa may Metro Park Avenue, Barangay 76 Pasay, at dadalhin po natin sa may PIT, sa may Private Church and Building, sa may Tambo, Kennedy Road, Tambo, Paranaque po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang kalsada. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng taong, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Sinasabi ng dalaman naman ng mga detalye ng yaman itong sina Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Attorney Sara CXL ng prosecution team na si NBI agent John Mark Salido. Siya yung nagsasawa ng forensic examination doon sa 2024 kung saan na yung katulad ng napansin ko Radyo Magdurdes na dito ginawa o sinabi ni VP Sara yung pagbabanta sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, and former Speaker Martin Romualdez in case na may mangyari sa kanya. Sinabi niya rin na may kinausap na siyang tao or business para gawin ito. So, ngayon ay ipagpapatuloy pero nasa punto na tayo ng cross-examination naman ng defense panel. Kung kahapon ang nagtanong ay yung prosecution panel, ngayon naman yung side naman ni Vice President Sara Duterte ang magtatanong at pupusisi doon sa testigo nga ng prosecution team. At tulad sa mga nagdaang araw ay patuloy pa rin itong naipit na ipinapatupad na seguridad Radyo Lourdes at kailangan pa rin mag-register sa verification system ng Senado para papayagan kang pumasok dito sa loob ng mataas na kapulungan. And isa pa sa aasahan din natin ay possible pakarating din yung ikalawang testigo. NBI agent din siya si Jeremy Lotto na kasama rin sa nag-examine at nag-authenticate ng dito mga video nga ni VP Sara Duterte. So, sa araw na ito ay Article 4 pa rin yung sentro ng paglilitis ngayon. Yan yung grave threat na tinatawag kung saan nga ay nagkaroon ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. And nagkas po lamang mo may mga reaction din yung ilan natin senator judges like si Senator Nick Lacson, hindi naman niya yung mga kapwa senador o senator judges sa pagiging mahinahon mula pa noong day 1 ng impeachment trial ni VP Sara. Hindi mo din pinangalang na Radyo Magdurdes pero may dito point si Lacson na isang kasama senator judge na nagkaroon ng mahabang lecture sa umpisa pa lang ng paglilitis. At sa matatandaan natin, halos isang oras, umikot pa nga na kinestyon ni Senate Minority Leader Alan Pinagena yung malinis ng pagkakatalaga kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. At defend na kontento rin sila yung kahapon na binigyan niya ng paglilinaw o tinanong niya si presiding officer Cheese Escudero kung ito ba ang voting threshold na 2/3 o 16 na boto para mapakonvict si VP Sara Duterte. Ito pa ay sariling opinion ba ni Escudero o ito na yung posisyon ng impeachment court? At ang naging sagot naman ni Escudero, ito ay justiciable controversy kung saan kung tingin ng iba ay may nilalabag dito maaaring questionin at ang Korte Suprema ang pwedeng mag-resolve din ito. Saka sila, kumbaga sa ngayon, ang kinikilala muna nitong si Escudero at ang impeachment court yung nakataan sa konstitusyon na 2/3 o 16 na boto ang kailangan. Pero kung sakaling ito question, possible depende yan sa magiging resolution ng Supreme Court. So meron pang magdedesisyon po dyan. At
sa mga pwede natin, kanina din inihayan nitong si Attorney Reginald Tongol at pagsalita ng impeachment court na magpapadala na sila ng palipag-sabina, yung mga tax documents, yung sa BIR, yung BIR form, na ibinalik sa Bureau of Internal Revenue, at gayon din, yung mga tax records nitong mag-asawa, si Duterte at si Attorney Manny Sancio. At yung dalawang negosyo nila na kung saan sinasabing mayroong sosyo or may interest dito si Vice President Sara. At bibigyan naman ng 5 araw ang defense team para magkomento in case naman sa Juan Lourdes na sumutol or mag-komento ang defense team na itong mga tax records sasalang sila sa oral argument. Iniyak naman itong goal ng di maapektuhan ng oral argument itong impeachment trial dahil may isang oras na ibibigay sa magkabilang panig para i-justify o pagkasiranan nila bakit dapat o hindi dapat mabukisan yung mga tax records. At kung idadagdag ko pa dyan, hanggang alas 7 ng gabi, itong magiging pagdinig. Parang ito rin yung susundin nila, Radyo Lourdes, magsimula ng alas 2 ng hapon, yes po, alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kasi ang pag-mira naman ng impeachment court, sobrang pagod na yung mga senator judges. Siyempre kailangan din nilang kahit paano yung kanilang mga brains, maipahinga, ngayon din yung sentido, maghapon na kasala ng impeachment sa mga may hindi maging kompleto or hindi maayos na magsagot. Kahit paano, ipagpapahinga ito hanggang 7 p.m. yung limit na sinakla nila. Pero dahil dyan, possible yung 90 trial date hindi masunod kasi nga may extend siya. Yung dati, may compare ko dahil kasi sa corona impeachment trial, inaabot kami ng alas 10, dire-diretso talaga yan. Alas 10 ng gabi. So, yung ngayon naman, nag-decide sila na hanggang alas 7 ng gabi para kahit paano, siguro, medyo refresh yung mga utas, no? So, testigo, magiging maayos yung pagsagot niya, hindi niya makakalimutan yung ibang mga detalye. At kahit paano, magkaroon din ng rest or pahinga itong ating mga senator judges. Kasi tuloy-tuloy siya. Yung sinasabing, di ba, minsan sinasabi, break muna. Pero yung break na yun, hindi siya yung tipo magpapahinga. Ginagawa, kung hindi natin nakikita sa television o sa radyo. Pero kapag naka-break, nag-uusap-usap yung mga advocado, yung mga senator judges, so hindi siya literal na parang mag-break or mag-coffee or kung ano mang gagawin, no? Hindi ganun po. So, direct-diretso talaga yung process. So, kahit pa paano, magkakaroon ng kaunting leeway yung ating impeachment court para magkaroon naman ng rest din. Hindi lang yung mga testigo, hindi lang yung defense prosecution, ganun din yung ating mga senator judges. Meron yung statement na ang kampo ng ating mga pambabasa, ng ating mga west regarding dito sa ipinail na appeal ng Duterte side sa mga supporters ng mga Duterte sa Supreme Court. May continue ng impeachment trial. Actually, kahapon, after ng impeachment trial sa Magabelo, nag-press conference po si Attorney Reginald Tongol at ayon sa kanya, pagbubunuhan nila sa ngayon dahil wala pa namang PRO tungkol sa petition na i-deny ng mga supporters ni Sara Duterte. Okay, tuloy-tuloy yung kanilang impeachment trial. Pero Konde, papalikan kita kasi pinayagan tayong ma-interview si Attorney Harry Roque. Papalikan kita dyan. Thank you, Konde. Si Konde, bakit ka nakatutok dyan sa Senado? Mga kasama ko natin maya-maya. Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson. Good afternoon. Si Radyo Lourdes dito. Magandang Umaga. hapon sa inyo dyan sa Pilipinas, Lourdes, at magandang hapon Pilipinas. Okay. Attorney, straight to the point, ano po yung masasabi ninyo as a lawyer sa 2 araw na tinakbo ng impeachment trial? Well, malaki talagang pagkaksaya ng panahon ito, no? Dahil kung akalain ng konstitusyon na impeachable itong ground na una nilang pinipresenta, itong di umano ay grave threat, sila ay nagkakamali. At nakita natin na napakahaba ng magiging proseso dahil kauna-unahang
testigo pa lamang ay isang araw nang naubos at hindi pa tapos. At ngayong araw ay magsisimula pa lang yung cross-examination. No? So sa tingin ko, dalawang bagay. Meron talagang kakulangan sa ebidensya at saka na kailangan talaga may pasukin ng impeachment court kung talagang impeachable offenses yung mga paratang na konstitusyon. At pangalawa, humanap ng mga pamamaraan para mapabilis ito dahil kung hindi, this will be the longest impeachment